Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. At nang kaming lahat ay nasa aming mismong sabungan ay masyado kaming lahat na namangha sa panabong nadala ng mga sabongerong Azucena sa aming sabungan. Dahil sa nakita naming lahat ang isang mataas na uring talisaying panabong na nooy hawak sa gitnang bahagi ng sabungan ng isang Azucenang anak ng isang dating vice mayor sa aming bayan. At hindi lamang ito mataas na uring panabong kung ito'y titingnan, dahil parang ito'y isang fighter na panabong. Kalmado itong makikitang hawak ng abot sa kanyang tengang pagkakangisi ng isang Azucenang sabongero. At ang dinig kong sabi ni Itay ay ang lalaking yon ay ang pinakang panganay sa 5 magkakapatid na mga Azucena. Mga bayaw, talagang mahahalatang masyadong malaki ang kanilang tiwala sa kanilang dalang talisaying panabong. Iyang panganay na anak ni Vice Mayor, hindi ba? Ang nooy dinig naming magpipinsang sabi ni Itay o ni Itay Arnolfo sa kanyang 4 na mga bayaw. Oo, bayaw. At siya ay si Dennis Azucena. Kung sa bagay, bayaw sa tingin ko na may ikakasa o merong ibubuga iyang kanilang talisayin sa hiraw nila Don Mariano. Hindi ba? Ang nooy sagot naman ni Tio Ronaldo kay Tay. Iyan ay ating malalaman mamaya. Basta't ako, kina Don Mariano ko ipupusta ang aking inipong kaunting pera. Kayo ba? Sumagot naman kay Tio Simeon, sina Itay. At sinabi ng mga ito sa kanyang sa hiraw na panabong nila Don Mariano, ipupusta nila Itay ang kanilang inipong mga pera. Ilang sandali pa ilabas niyo na ang hiraw na panabong ni Don Mariano at ng kanyang anak na si Feliciano nang magkaalaman na kung kaninong panabong ba talaga ang totoong hari ng sabungan. Diba mga otol? Ha 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 ha. Ang medyo pasigaw na pagkakasabi ni Dennis sa lahat ng mga sabongero at mamumusta sa paligid ng mismong sabungan. Ngunit pagkatapos niyang banggitin ang mga katagang yon, ay biglang nahati sa gitna ang mga nagsisiksikang mga tao sa gilid o labas ng sabungan na nasa mismong aming kinaroroonan. At magsitabi kayo riyan. Papasukin niyo't bigyan ng daan sina Don Mariano at ang kanyang anak na isang magtataring si Feliciano. Ang dinig naming sabi ng pasigaw ng 3 mga sabongerong kanilang inaalalayan, ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Parehong tahimik, misteryoso at edukadong-edukado kung umasta at titingnan ang mag-amang sabongero. At mas nakakaagaw pansin talaga sa lahat ng mga sabongerong naruroon sa sabungan. Kabilang na nga kami ang nooy kalmadong hiraw na panabong na hinihimas-himas ni Don Mariano sa kanyang mga kamay. At katulad ng kanyang 2 mga amo, kalmado at tahimik na pinakikiramdaman ng nakamamanghang hiraw na panabong ang paligid ng sabungan. At nang makapasok na nga ang mag-ama sa loob ng sabungan at nasa harap na nga nila ang 5 mga sabongerong mga Azucenay. Pasensya na kayo mga iho kung medyo natagalan kami ng dating dito sa sabungan. Ang mahinahong pagkakasabi ni Don Mariano sa 5 magkakapatid. Ganoon ba, Don Mariano? Okay lamang yan. Dahil sa tingin ko'y may ginawa ka pang kung anong ritual para manalo ngayong araw na ito ang inyong hiraw, di ba? Tama ako? Wag mong kakausapin ng ganyan ang aking ama. Na parang kaidaran mo lang siya, Dennis. Matuto kang makipag-usap ng magalang sa mas nakakatanda sa'yo. Huwag kang sumabat, Feliciano. Sa usapan kung hindi ka naman ang kinakausap. Huwag mong sabihin mali ang mga sinabi ko sa'yo, Feliciano. Hindi ako tumututol sa mga sinasabi mo, Dennis. Dahil totoo at tama yon. Pero baka nakakalimutan mong ama ko ang binabastos nyo at parang ako na rin ang binabastos nyo. Huwag kang masyadong hot, Feliciano. Bakit hindi na lang natin pagharapin ang ating mga panabong para masaksihan na ng lahat kung papaanong mapawalang saysay ang mga usal
orasyon o mga satanismong ritual na ginawa nyo sa inyong hiraw. Ha 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 ha. Sasagot pa sana itong si Feliciano sa mga pang-aalas ka sa kanila nitong panganay sa magkakapatid na si Dennis. Subalit, hayaan mo na siya, anak. Feliciano, Papa, Dennis, kayong 5 magkakapatid. Kalayaan at karapatan niyong banggitin o sabihin sa lahat ng mga tao dito sa mismong sabungang ito ang gusto niyong sabihin patungkol sa amin. Pagdududa man yan o totoo o kasinungalingan. Pero pasensya na kayo dahil wala kaming oras sa mga bagay na yan. At kaya kami naparito sa sabungan dahil sa magaganap na bakbakan ng ating mga panabong. Pero kung ipagpapatuloy niyo pa ang mga yan, ay wala ng kabuluhan pa. Kung magtatagal pa kami rito, ang formal at malumanay na pagkakalahad sa kanila ni Don Mariano. Dahil doon, marami sa mga sabongerong nasa paligid ng sabungan, kabilang na nga sila Itay, at ang kanyang 4 na mga bayaw ang sumang-ayon kay Don Mariano. Kung kaya't dahil doon, nilapitan kaagad sila ng sentensyador ng sabungan at sinabi nito sa kanilang, kung maaari ay kargahan nyo na ng tari ang inyong mga panabong. Kanina pa kasing naiinip ang mga mamumusta. Ang nangyaring pagkatalo ng aming mga ninuno noon sa panabong na hiraw ng inyong mga magulang ay tinitiyak ko sa inyong dalawang hindi na mauulit pa yun ngayong mismong araw na ito. Tinitigan lang sila ng mag-ama at tumalikod na sa kanila ang mga ito upang umpisahan ang lagyan ng tari ni Feliciano ang kanilang hiraw. Ganoon din ang ginawa ng panig nila Dennis. Ngunit pinalabas muna ng sentensyador at Kristo ang 3 sa kanila dahil bawal sa loob ng sabungan ang hihigit sa 5 katao bago umpisahan ang salpukan. Kung kaya't ang tanging naiwan sa loob ng sabungan ay ang 2 magtatari, 2 tagahawak ng manok panabong na tinatarian at ang sentensyador ng sabungan. At habang abala ang Kristo at sentensyador ng sabungan sa mga perang pusta, ganoon din sa pagkakabit ng tari ang tigmagkabilang panig, ay 2 sa mga dayuhang mga namamahala ng sabungan ang nooy makikitang nag-uusap ng seryoso habang parehong nakatuon ng makahulugan ang kanilang mga paningin sa kinaroroonan ng mag-amang sina Don Mariano. Yan pala ang kanilang hiraw na panabong, Gringo. Yan nga po, Sir Alex. Yan po ang umuugong na panabong at pumapangalawa sa malagintong hari ng sabungan. Nang tanyag na sabongerong si Tirso de la Reballas Cano. Tama ba akong, Gringo? Yun ba ang dapat na sana'y sasabihin mo? Opo, Sir Alex. Ganoon ba, Gringo? Pwes, paano? At bakit mo nasabi yan? Maaari mo bang ipaliwanag sa akin, Gringo? Kasi po, ang hiraw na yan ng mag-amang sabongerong yan base po sa aking ginagawang pagmamasid. Sa oras na ito ay mayroong makatunggaling panabong ay magkapareho ng estilo at mga taktika sa malagintong hari ng sabungan nila Mang Cano. At kung umasta ito ay parang katulad rin ba ng noyo sa pusapang panabong nila Doso? Katulad rin ba yan ng tinaguriang immortal Bolek nila Doso? Ang bulik sa palayan. Ganoon na nga po, Sir Alex. Pero paano nyo po nalaman ang tungkol sa immortal Bolek na yon, Sir Alex? Gringo, lahat ng mga kakaiba at mga nakamamanghang panabong na aking nababalitaan ay inaaksayahan ko ng oras at panahon. Nakakarating ako kung saang mang lugar. Makita ko lang ito kung paano makipagbakbakan. At nakahanda akong gumastos ng malaking halaga ng pera. Makita ko lang ito at matunghayan kung paano makipagbakbakan. At iyon ang dahilan kung bakit ako naririto sa inyong sabungan ngayon. Pagkatapos na sabihin yon, nang mamang tinawag na si Sir Alex, ay biglang lumapit sa kanila ang Kristo ng sabungan at sinabi nitong, nakahanda na pong pareho ang 2 magbabakbakang mga panabong at kompleto na ring lahat ng mga perang posta. Ganoon ba? Sige, umpisahan nyo nang pagharapin sa gitnang bahagi ng sabungan ang 2 mga panabong. Masusunod po, Sir Alex. Ngayon,
Malalaman ko na rin kung totoo ba itong aking hinalang. Baka itong hiraw na panabong ng mag-amang sabongerong ito ay ang nakamamanghang hiraw na panabong ng aming kababaryo noong si Mang Eloy. Ang mamang si Sir Alex ay isang probinsyanong nagkaroon o pinalad na magkaroon ng matagumpay na negosyo sa Kalakhang, Maynila. Laking probinsya ito, kaya hindi nakalusot sa kanya ang mga kababalaghan, partikular na nga sa mga sabongerong may mga anting sa larangan ng sabong. At nagkaroon siya ng ambisyon na magkaroon din ng isang kakaibang panabong na katulad ng nooy malagintong panabong at ng Immortal Bolek. At nang nooy nasaksihan niya mismong hiraw na panabong ni Mang Eloy sa kanilang mismong probinsya. Sa hitsurahin nitong si Dennis Azucena, mga bayaw, ay mukhang mahihirapang pabagsakin ng kanyang talisayin ang hiraw nila Don Mariano. Ang dinig naming sabi ni Itay habang nakatuon na ang aming mga paningin sa dalawang magkaharap ng sina Don Mariano at Dennis. Tama ka riyan, bayaw, Arnolfo. Dahil lahat silang magkakapatid ay kaparehong-kapareho ng pag-uugali ng kanilang amang dating Vice Mayor ng ating bayan, si Vice Mayor Virgilio Azucena, hindi ba? Oo, Tol. Rafael, minana nila ang masamang ugali ng kanilang mga magulang. Nasaksihan ng lahat sa kung papaanong parehong gumanti ng mga pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong ng kanilang kinareho ang mga ito. Kung kaya't kinalasan na kaagad nila ito ng mga kaluban ng mga taril ang dalawang mga panabong at magkasabay na ibinabat binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Agresibong tumalon at lumipad papalapit sa nooy nakatingalang kalmadong hiraw ang talisayang panabong. Mabibigat ngunit mabibilis na mga pagpalo ang kanyang pinakawalan sa hiraw na nooy walang ibang ginawa kundi ang umiwas at lumayo sa talisayang panabong. Hindi ito umaatake sa talisayin. Sa halip ay makikita lamang itong kalmadong nakatayong pinakikiramdaman ang mga susunod na mga pag-ataking gagawin sa kanya ng talisayin. Higit sa lahat ay katakatakang hindi rin ito pumuposturang parang papasugod na kagaya ng ginagawa ng talisayin. Kalmado lamang ito. Kalmado lamang itong nakatayo at hindi gumagalaw. Kaparehong kapareho ito ng nooy Immortal Bolek nila Mang Doso kung makipagbakbakan at hindi ng malagintong panabong nila Kano. Ngunit may pagkakapareho rin ito sa nooy nasaksihan kong nakamamanghang hiraw ding panabong ng aming misteryosong kababaryong si Mang Eloy. Ang nooy sambit ni Sir Alex sa kanyang sarili nang walang ano-ano'y naghihiyawang lahat ng mga mamumusta dahil nang tumalon at lumipad ang talisayin sa ere upang sana'y atakihin ang kalmadong hiraw, ay bigla na lamang siyang sinalubong sa ere ng hiraw. Nagpalitan sila ng mga pagpalo sa ere. Ngunit habang pinapalo nila ang bawat isay, may napapansin na ang mga mamumustang mga paglaglagan ng mga balahibot mga tugo galing sa mismong talisayang panabong at nauna itong bumagsak sa sahig ng sabungan na nangingisay-ngisay na. Natalo ang talisayang panabong dahil sa nabutas ang kanyang tiyan at naglaglagan sa sahig ng sabungan ng kanyang mga bitukang. Nooy makikita ng putol-putol na dahil sa ito'y pinutol ng kargadang taring ikinarga ni Feliciano sa kanilang hiraw na panabong. Hindi maaari ito. Paano? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Dennis. Sa sabong ay may talo at panalo. Pagkatapos na sabihin yun sa kanilang lima ni Don Mariano'y naglakad ng palabas ang mag-ama. Dala nila ang kanilang kalmado't walang niisa mang tinamong pinsalang hiraw na panabong at iniwan nila ang sabungan. Hindi sila interesado sa bihag na isang talisayin. Iniwan nila yon sa limang magkakapatid na mga Azucena. Samantalang kami nila Itay ay nagpasya na ring bumalik na sa aming tahanan. Panalo sila Itay sa perang ipinusta nila sa hiraw nila Don Mariano. At ang limang magkakapatid na mga Azucena ay umalis ng sabungang
bagsak ang mga balikat at banaag ng matinding kahihiyan. Si Sir Alex, ano pong binabalak mo ngayon? Gringo, gusto kong samahan mo akong pasyalan ang mag-amang sina Don Mariano dahil gusto ko silang personal na makausap. Sige po, Sir Alex. Gusto kong malaman kung kanino at saang lahi nagmula ang kanilang nakamamanghang hiraw na panabong. Nais ko lamang pong shout out at pasalamatan si Boss Victor Ticala, si Boss Lito Cinco, si Boss Lena Relfas, si Boss Bro Rex TV, si Boss Mark Dennis Barbarona, si Boss Laguda Erle, si Boss Rodelio Lidesma, si Boss G. Sumudio, si Boss Baldayot, si Boss Jun Alcantara, si Boss Igan Orquewa, si Boss Nilson Infleo, si Boss Eleanor Rosetan. At sa lahat na nakikinig sa ating kwento ngayon o makikinig pa lamang, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at ginawang suporta sa ating munting channel na ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong si Malaginto.